Ang ating paksang aralin sa linggong ito ay tungkol sa mga pangyayari sa buhay ng sariling pamilya. Ang bawat pamilya ay may mga kwento na natatangi at maipagmamalaki. Nabubuo ang lahat ng mga ito ayon sa mga ginagawa ng iyong pamilya. Naaalala mo ba ang mga katangi-tanging kwento ng iyong pamilya? Masasabi mo ba kung ano ang mga ito? Matutukoy mo ba kung kailan nangyari ang mga ito? Maaari mo bang maibahagi ang ilan sa mga ito? Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang mapahahalagahan mo ang kwento ng iyong sariling pamilya. Pagmasdan at pag-aralan natin ang larawan. Ano ang nakikita mo mula sa larawan? Naghahanda ba kayo tuwing hating gabi ng ika-1 ng Enero? Ikwento mo kung ano ang inyong handa noong bagong taon. Lagi pa rin ba kayong naghahanda tuwing may ganitong okasyon? Kung ganoon, isang tradisyon ng inyong pamilya ang patuloy na pagdiriwang tuwing bagong taon. Ano pa ang ibang kwento na mayroon ka tungkol sa iyong pamilya? Maaari mo bang ibahagi ang ilan sa mga ito? Ang pagpapakilala sa iyong pinagmulan ay paraan upang malaman kung sino ka at ang mga kasama mo sa iyong pamilya. Sa pamamagitan ng family tree o talaang kanan, malinaw na maipakikita sa lahat ang mga kasapi ng iyong pamilya, marami man o kaunti. Ang talaang kanan ay pagsasalarawan ng mga kasapi ng pamilya at ang ugnayan ng bawat isa. Karaniwan itong ginagamit upang maipakilala ang pinagmulan ng isang pamilya mula noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Gumawa ng family tree sa iyong kwaderno. Sundin ang mga sumusunod na panuto. Una, maghanap ng mga larawan ng iyong pamilya. Maaaring gumuhit kung walang mahanap na larawan. Ikalawa, idikit o iguhit ang mga larawan sa iyong kwaderno. Ikatlo, isulat kung sino-sino ang mga nasa larawan. At ikaapat, maaaring ang ibang larawan ay kuha sa isang okasyon na kayo ay magkakasama. Ang larawan ay nagpapakita ng family tree. Ang larawan ng mga magulang ay nasa bandang itaas. Nasa bandang ibaba naman ang larawan ng mga anak. Sagutin ang mga tanong. Una, ano ang iyong naramdaman noong makita o maiguhit mo ang larawan ng iyong buong pamilya? Ikalawa, saang bahagi ng puno dapat ilagay sina tatay at nanay? Ikatlo, saang bahagi naman dapat ilagay ang mga anak? Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 2.
Isulat ang mahahalagang pangyayari sa inyong pamilya noong nakaraang linggo. Gamitin ang timeline sa ibaba upang mabuo ang kwento tungkol sa iyong pamilya. Maaaring kasama ang isa o dalawang kasapi ng iyong pamilya sa paggawa nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Isulat ang mga mahahalagang pangyayari sa iyong pamilya noong nakaraang linggo mula Lunes hanggang Biyernes. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Tingnan kung ano ang ginagawa ng mga nasa larawan. Pumili ng 4 mula sa 6 na larawan. Gumawa ng isang timeline. Pagsunod-sunurin ang mga napiling larawan ayon sa kwento ng inyong pamilya. Sagutin ang mga tanong sa susunod na pahina. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang unang larawan ay nagpapakita ng pagtatapos mula sa pag-aaral. Ang ikalawang larawan naman ay nagdiriwang ng kaarawan. Ang ikatlong larawan ay nagdiriwang ng bagong taon. Ang ika-4 na larawan ay nagpapakita ng sama-samang pamamasyal ng buong pamilya o pagkain sa labas. Ang ika-5 naman ay sama-samang pagsisimba o pagdarasal ng buong pamilya. At ang ika-6 ay ang pagdiriwang ng Pasko. Sagutin ang mga katanungan. Una, may ginagawa ba ang inyong pamilya na katulad ng nakikita sa mga larawan? Ikalawa, ano ang kwento ng mga larawan na iyong napili ayon sa pangyayari sa inyong pamilya? Isulat ang kwento sa iyong kwaderno. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat ang isang hindi malilimutang kwento tungkol sa iyong pamilya. Isulat ito sa iyong kwaderno. Basahin ito sa harap ng pamilya. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin ang sipi ng kwentong nasa kahon. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Hindi inaasahan ng marami ang pagdating ng COVID-19. Tinawag na itong pandemya sapagkat naaapektuhan nito ang halos lahat ng mga bansa sa buong mundo. Sa Pilipinas, libo-libong tao na ang nagkakasakit dahil dito. Isang araw, ipinaliwanag ni Aling Marilyn ang ilang mga pagbabago sa nakagawian ng pamilya. Hindi na sila pinapayagang lumabas. Sa loob na lamang ng bahay pwedeng maglaro. Bago ito, dapat ay tapos na silang maligo. Nakapagsuot na rin dapat ng malinis na damit. Kailangang tapos na rin basahin ang mga aralin. Pinaghuhugas sila ng kamay ng mas madalas kaysa dati lalo na bago kumain. Tinitingnan ng nanay nila kung tama nila itong ginagawa. Tumutulong si Mal sa ate Kate niya sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Pinupunasan din nila ang mesa
ng basahang may sabon upang hindi dapuan ng langaw. Pinaghihiwalay din nila ang basurang nabubulok at di nabubulok. Sagutin muli ang mga katanungan. Una, bakit kinausap ni Aling Marilyn si Mal at ang kanyang mga kapatid? Ikalawa, may mga pagbabago din bang ipinatupad sa inyong bahay dahil sa COVID-19? Ano-ano ang mga pagbabagong ito? Gawain sa pagkatuto bilang 6. Muling balikan ang kwento ni Mal. Pag-aralan ang mga ginagawa niya batay sa kwento. Tingnan ang Venn diagram. Tukuyin ang pagkakapareho at pagkakaiba ninyo ni Mal. Isulat ang mga ito sa tamang lugar ayon sa nakasulat sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Isulat sa bandang kaliwa ng bilog ang gawi o kilos ni Mal na hindi mo ginagawa. Isulat naman sa bandang kanan ng bilog ang gawi o kilos mo na hindi ginagawa ni Mal. At sa bandang gitna ng bilog, isulat ang pareho ninyong ginagawa ni Mal. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Lagyan ng check kung tama at X kung mali ang nakasaad sa bawat item ayon sa iyong natutuhan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, may nagbabago sa mga ginagawa ng pamilya. Ikalawa, dapat na pahalagahan ko ang aking pamilya. Ikatlo, dapat na itinatangi ko ang aking mga magulang. Ika-4, magkakapareho ang lahat ng pamilya sa buong Pilipinas. Ika-5, dapat kong ipagmalaki ang aking pamilya. Gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 8. Gumuhit ng isang kunwaring selfie ng inyong pamilya. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sagutin ang mga tanong. Una, sino-sino ang mga nasa larawan? Ikalawa, ano ang nararamdaman mo sa tuwing makikita ang larawan ng iyong pamilya? Ikatlo, paano mo iingatan ang larawan at kwento ng inyong pamilya?
Punan ang patlang upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Hanapin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Ang pagsasama-sama ng buong pamilya ay nakapagdadala ng patlang. Ito ba ay saya o suliranin?